Good morning mga listeners na. Then, bago lahat, papasalamat muna tayo sa mga taong naging daan na tuloy-tuloy itong talk natin. Of course, ang guidance na tumulong sila sa atin is siyempre galing din sa itaas yan. So, siya rin ang ultimately pinapasalamatan natin. Tuloy pa rin yung tema ng natin. Medyo actually sa opinion ng mga nag-aaral sa work ni Edgar Cayce, medyo mabigat yung requirement natin. Yung tema natin is forgiveness kasi medyo mabigat yan. Hindi yan madali sa ibang tao. Lalo na pag masyado makapal yung ego mo or false ego ang tamang word yan. Medyo makapal. Medyo yung kayabangan mo is mauntog na yung ulo mo sa langit. Napakahirap na bagay yan. So, alam natin na yung mga tao lang na pwedeng follow sa mga ganito is yung mga taong galing pa ng past life nila, past lives na tinatawag. Mga past life nila ng mga ilang lifetime siguro, mga after 100 lifetime siguro natutunan nila na yung yung kayabangan, yung hindi mapakumbaba. Yung consequence niya kasi hindi maganda. Pwede kang bumalik sa mababang uri. Hindi ka naman mababang lalaki, hindi ka naman mababang babae, pero mababang uri lang. Okay. So ngayon, forgiveness yan. So kung hindi mo pa na subukan, mag-try ka. Kasi ang mga ganitong kaalaman o katuruan na sinishare lang naman natin is hindi pwede to sa mga taong hindi pa ready maging tao ulit sa next life nila. Yung mga hindi bagay sa mga ganitong usapin, ready yan sila maging bumalik sila paging animals next life. So yung mga taong ready na maging tao ulit, pwede sa usaping ito. Okay? Kasi hindi naman atin to yung usaping ito. Binabahagi lang natin yung kaalaman ng mga nauna sa atin. Okay, yung requirement natin dati ng mga mamshi beses ladies ready matanong sa kabata na isa lang. Tinatanggal po natin yan, binabago natin kasi wala na tayong discrimination kasi kahit na babae minsan, in fact bakit naging yung explanation ng mga is bihira sa mga babae, yung actually yung mga serious talaga na practitioner, masyado silang medyo hindi madali sa kanila. Kung titingnan mo, parang helpless yung babae. Pero yun, naka-design kasi sila na bihira sa kanila yung magseryoso sa spiritual practice. Yung iba dyan, nakikisali lang kasi wala namang ibang gagawin sa buhay nila. At saka yung iba dyan is parang okay naman, pero walang nagbabago sa kanila. Yung ugali nila o yung karakter same pa rin. So hindi ito para sa hindi lahat yung iba. Kaya nga yung iba, yung kadalasan, bakit yung mga terminal na mga sakit matitindi? Dahil sa karakter ng tao yan, ina-attract mo kasi yung energy na negative. May unforgiving na part ka, kaya grabe yung mo. Yan yung isa sa sinasabi ng isang mga great na spiritual master or mystic mentor din, na bakit ka nagsasuffer? Dahil din sa creation ng mind mo yan. Kasi ang mind mo, instead na master mo yung mind mo, nakokontrol mo yung mind mo, ikaw yung kinokontrol ng mind mo. Anyway, sige lang, ganun talaga yung buhay. So balik tayo sa natin yung paano na makorek yung yung shortcoming ng natin, ang nation natin para ma-free. Excuse me.
para ma-free yung Archangel. So, may mga iba't ibang paraan. No, isipin na lang natin na ganito. Isipin natin na ikaw isa sa pinaka-ambisyosong tao sa balat ng nasyon natin. Baka negosyante ka, politiko, ano ka man, scientist ka man, anong tawag mo sa sarili mo. Ikaw yung isa sa pinaka-ambisyoso. So, gusto mo baguhin yung itsura ng yung parang si Manuel Quezon. Manuel Quezon yata. Binago niya yung ng Pilipinas, kaya nga naging independent yata tayo. So ngayon, ikaw may ambisyon ka sa buhay mo. So, ang dami mo nang binabasa ang mga books. Kung paano maging successful, paano magkaroon ng pera, paano, alam mo na, ikaw yung nasa mataas kang antas. Okay. Pero alam mo ba kung sino yung pinaka-ambisyoso na tao sa buong mundo? Sila yung mga malapit sa Diyos. Bakit? Hindi sila yung nagpupunta ng simbahan, hindi yan. Yung mga saints yung pinaka-ambisyoso na tao. Bakit? Yung mga righteous, mga truthful, mga mystic mentors, mga guru acharya, sila yung pinaka-ambisyoso na tao. Bakit? Parang pangit pakinggan. Pero totoo. Kasi hindi sila makontento sa tao. Sa Diyos lang sila makontento. Yung pinakamataas yung hinahanap nila. So, kung ikaw may ambisyon ka, hindi ka maging trillionaire, zillionaire, billionaire, na katulad ng iba. Hindi yan. Katulad ng mga devotees ang tawag nila, mga saints, gusto mo, hindi yung kinokontrol mo yung mga nasyon, leader ng nasyon, hindi. Gusto mo, magkaroon ka ng sarili mong planeta. Planet. Parang Earth, may sarili kang planet. Yan yung ambisyon mo. Pwede bang mangyari yun? Pwede. Okay. Kasi may isang kwento yan na maliit pa lang siya, parang hindi siya pinapansin ng papa niya. Kasi king yung father niya, emperor. Yung pinapaboran is yung kapatid niya sa stepmother niya. Pinapabayaan, hindi siya pinapansin. So ngayon, dahil sa, kahit na bata pa siya, hindi niya talaga mapigil yung galit niya. So, nag-decide siya na sa batang murang edad niya, gusto niya lamangan pa yung achievement ng tatay niya. So, gusto niya magkaroon ng sarili niyang planeta. So, yung maliit na batang ito, pumunta siya ng forest at saka gumawa siya ng mga tapasya, ang tawag doon, austerity. Yung parang, alam mo yung punta ka ng isang holy place tapos gawa ka ng mga yung mga sacred na activity. Okay, so ginawa niya hanggang sa nag-succeed siya. Nagkaroon siya ngayon ng blessing na sa next life niya, next life yata, bigyan siya ng sarili niyang planet. Siya yung Lord ng planet na yun. So, mahigit sa 10 times. Pero, alam mo kung ano maganda? Kasi naalala niya yung nanay niya. Naawa siya sa nanay niya. Dala niya yung nanay niya. Hindi siya, dahil alam din ng Diyos na mahal niya yung nanay niya, dinala niya yung nanay niya. So, dala sila. Yung sasakyan nila, swan. Okay. So, ito yung mentality ng mga taong ambisyoso talaga. Bakit
magiging hari ka lang sa isang piece of land. Kung pwede ka naman maging hari sa isang planeta. Para kang sa Transformer o kung sino man yung ano. Sa mga Marvel or DC Comics. Ganon yan. So, yung mga saints na yan, righteous tao, grabe yung ambisyon nila. Hindi sila, alam mo yung ibang tao, naghahanap sila ng yung magandang lalaki, magandang babae, mayaman na lalaki, mayaman na babae, matalino na lalaki, matalino na babae. Alam mo yung ganun. May talent. Yung sa kanila iba. Yung walang katapat yung talent na hinahanap nila. Ganon kataas yung standard nila. So, kahit na yung standard ng mga demigods, standard ng mga angels, hindi papasa sa kanila. Ganon yung karakter ng mga talagang ambisyoso na tao. Sabi nila, mag-umpisa ka raw sa may mga bagay na kailangan mong pag-isipan kung saan ka mag-umpisa. May interesting na principle dito na pwede mo ring magamit. Okay. Yung isa sa mga principle dito, anyway, i-tailor na lang natin to sa katuruan. Okay. Sali-sali natin kasi mga familiar yung mga tao sa atin. To, katulad ni Edgar Cayce, familiar sa atin. Yung Bible, yung hindi masyado familiar sa atin, yung Bhagavad Gita, yung Quran, alam mo yung gano'n. Okay. So, yung first principle na kailangan nating isipin is spirit is life, mind is a builder, and yung physical is an effect. Okay. Once na mag-build yung mind, may gagawin siya. Pwedeng mag-take effect yun, pwede hindi. Okay. Sabi nila, thinking daw yung ginagamit. Pero yung findings ng science, medyo minsan kasi din to eh. Medyo may mali din minsan yung mga ideas o pillar ideas. Yung katulad niya na dapat thinking daw gamitin mo. Hindi thinking ginagamit. Imagination. Kung scientist ka, hindi thinking ginagamit mo, imagination. Sa bagay kung isipin mo, yung mga scientist, matatalino yan, pero imagination yung ginagamit nila. Kasi yung creativity, sa imagination nang gagaling, hindi sa thinking process. Okay. So, isa pa, may popular na kasabihan, yung sikat na sa mga motivational speech, mga success na mga group, si Napoleon Hill. Hindi naman natin siya pinopromote. Sabi nila, what the mind can conceive, you can achieve. Mali po yan. Hindi totoo yan. Hindi pwedeng isipin mo na Diyos ka, magiging Diyos ka. Imposible yun. Baloktot na idea. Ibig sabihin, kung ano yung i-recreate ng mind, may limit kasi yun. Yun yung pwede niyang gawin. Hindi pwedeng, katulad niyan, gusto mong bahay mo lumilipad, nakalutang sa hangin. Hindi pa na-develop yung technology. Hindi mo pa pwedeng gawin yan. Ganun yan. So, hindi pwedeng lahat ng i-conceive ng mind, which is imagination, kaya niyang gawin. Hindi pa pwede. May time na hindi siya pwedeng gawin. So, ngayon, kung ikaw na tao ka, sumali ka sa isang grupo, sumali ka sa isang religious group, tapos yung ambition mo is pang mababang klase, huwag ka nang pumasok. Kasi wala ring magsasayang ka lang ng oras mo. Sasayang ka lang buhay mo. Dapat kung sasali ka sa isang organization, sa isang grupo, maybe siguro fraternity, brotherhood, kasi Islam brotherhood din yan, Christianity. O sali ka sa mga association ng mga matatalinong tao. Dapat yung ambisyon mo pinakamataas. Katulad yan. Katulad sa kinuwento kanina, may sarili kang planetang sa'yo. Pwede kang mag-travel sa ibang planets ng madalian. Ganun yung mga ambisyon mo. Hindi yung mga tulad sa iba na yung nangunguleksyon sila sa mga alahas, mga ginto. Maliliit na ambisyon yun. Katulad yan, yung bahay mo, puro ginto. Ganun yan. Puro gems, mga rubies, yung mga bato sa bahay mo. Ganun yung kataas yung Kaya nga kung mag-build yung mind mo, dapat yung i-build niya yung something na
hindi pa naisip ng ibang tao. Minsan hindi kinikwento yung kwento, pero mayroong ganong kwento. Kailang parang hindi kasi ma-explain ng maayos bakit ganun. So ngayon, ikaw, gusto mo mag-succeed sa buhay? Kaya nga minsan yung iba, mga motivational speaker na mga Christian din, ginagamit nila yung principle sa Bible. Yung ano, actually yung mga tinuturo ng mga mystic mentor, acharya, at saka mga guro, ano yan? Success principle yan. Kaya nga kung gusto mo mag-succeed, kailangan alam mo yung principle. Tingnan mo yung Christianity. 'Di ba? Tinugis sila, inapi sila. Tingnan mo ano na ngayon ng Christianity. Halos parang wala na yatang place sa mundo na meron pa naman pero halos lahat pinasok na ng Christianity. Ganun siya katindi yung mga principle. Or tingnan mo yung Islam. Although marami yung mga Christians, walang Vatican lang yung Christian state. Vatican lang. Tingnan mo yung Islam. Ang daming dalawang Islamic state tapos mga countries na Islam yung principle. Ganun yan. So ganun katindi yung mga principle. So ano yung principle na yun is ang common is ang spirit. Spirit yung cause, spirit yung principle muna. Spirit yung life. Pag lumabas ka sa principle na yun, mawawala yung hindi ka mag-succeed. Bakit hindi ka mag-succeed? Kasi kung ano yung principle na tinatayuan mo, parang bahayan. Kung ano yung karakter niya, ganun din yung karakter, magiging result niya pag i-build ng mind mo. Halos ganun. Halos ganon siya. At saka, pwedeng mangyari na mag-manifest siya sa physical. Makikita mo siya sa physical. Ano yung isa sa nature ng spirit? Immortality. Walang hanggan. So, ngayon, ang mind, mag-construct ng parang damitan niya yung idea. Yung ideals na yung magaling sa spirit. Ng something na, kaya nga yung mga, kita mo yung mga taong nagsasucceed talaga, masyado mataas yung nila, yung standard nila. Kumpara sa atin, sa ordinary na tao. Kaya nga, katulad kay Sampol, hindi naman pinipromote Elon Musk. Sa ibang planet siya pupunta. Oo, ganun. Travel lang yung sa kanya. Okay. Ganun din yung mga ibang mga mayayamang tao. Yung iba is, yung lahat ng papel andun sa kanila. Papera. Gold. So, ganun kataas yung standard. Kaya nga yung iba, yung mga tingnan mo, yung nakamaster talaga ng principle, nagsitayuan yung mga yung mga iba't ibang so-called religion. Hindi naman nila sinabing magtayo ng religion. Pero ngayon, yung mga iba't ibang faction ng mga Christian religion, hindi na yun ang principle yung sinusunod nila. Kasi kung titingnan mo yung mga method na ginagamit nila, i-base mo sa psychology, wala yun sa teachings ng ng scripture. Hindi yung pinapractice. Gumawa lang sila ng sarili-sarili nilang practice based sa principle sa psychology para magsara yung utak ng ibang tao. Hindi naman success principle yun. Domination naman hindi naman domination yan. Mind control ang tawag doon. Okay. Mind control. So, pero yung principle talaga na tinuturo is ganun. Dapat spirit. So, kung titingnan mo, hindi na spirit yung principle na sinusunod dyan. Kaya nga minsan pag nagkita-kita yung mga ganyang mga organization, mag-aawayan, tapos hindi magkasundo. Tapos yung, kung titingnan mo yung ideals nila, masyado mababa. Mababa yung ideals nila. Pero sige lang, gano'n naman talaga yan. Okay. Pero since ikaw gusto mo mag-succeed. Kasi ganito yan. Bakit ka naman sasama sa isang asosasyon, maybe sa isang relihiyon, or maybe sa kung ano-ano, na hindi mo ma-accomplish yung plano mo sa buhay mo? Okay? Ano ba yung number 1 na accomplishment na dapat mo? Kailangan mo ma-achieve? Una, maging perfect yung buhay mo.
Pag hindi mo na perfect yung buhay mo, hindi yung makonsider na achievement. Kaya nga yung mga ambisyoso na tao, katulad yan, sabi nila, before mag 21 yung age mo, dapat may 1,000,000 ka na. Na deposit sa bangko. Yung iba dyan, akala nila mataas ang ambisyon. Hindi naman mataas ang ambisyon yan. Parang may target ka lang. Na pag 21 ang age mo. So, ibig sabihin, ang target mo is very specific. Before ka mamatay, na perfect mo yung life mo. Okay. So, malalaman mo ngayon kung medyo ikaw is malakas yung will mo. Kasi malalaman mo yung isang tao sa klase ng will na meron siya. So ngayon, ito yung will na kailangan mong i-accomplish. So perfect mo yung life mo ngayon. Next, ang sunod dyan is hindi ka na babalik. Ibig sabihin, hindi ka na babalik sa karma mo. Mag-stop yung karma mo. Pangatlo, at yung pinaka-importante, is doon ka pupunta sa kingdom ni God. Ganun lang yun. Bago ka pass away o mamatay. Ganun yung mga simple na mga ambition. Perfect mo yung life mo. Hindi ka na babalik. At doon ka na manirahan sa kingdom ni God. Okay. Ganun yun. Kung hindi ganun yung ambition mo, baka naman na-train ka sa bahay mo or na-train ka ng family mo na dapat mababa yung ambition mo. Yung parang ang comparison dyan sa story sa Bible, parang ambisyon ng aso. Kasi ang aso, inaano lang yan, pinapakain lang ng yung mga nahuhulog na pagkain sa mesa. Yun yung kinakain niya. So may mga tao na kinokontrol nila yung buhay. Yun lang yung gusto nila na mangyari sa buhay. Pero dapat ikaw, may ambisyon ka talaga, may decision ka. So ang isa sa mga karakter ng isang effective na decision plan is may time frame siya. So, ang time frame mo, supposed to be kung tao ka, 120 years. Pero bihira yata makakuha ng 120 years. Yun yung fixed na age natin, 120 years. So, bago ka mamatay, mag-end yung 120 years mo, perfect mo na yung life mo. Sabi din nila, kahit na si perfecto nga nagkakamali. Hindi. Kasi may plan ka talaga sa buhay mo. So, ngayon, kung mag-accumulate ka ng pera, magparami ka ng pera, magpalaki ka ng bahay mo, paramihan mo sa sasakyan mo, o baka kung ano-ano man ang gusto mo, na hindi mo na perfect yung life mo, bago ka mamatay, medyo may palpak sa plano mo. Ang tawag dyan is self-sabotage. Sinisira mo yung sarili mo. Kunwari may plano ka, pero sa totoo wala kang plano sa buhay mo. Parang napilitan ka lang magplano. So ngayon, makikita mo ngayon, kung naintindihan mo yung principle na spirit is life, doon ka sa buhay, hindi ka sa patay. Kasi yung mga ambisyon na wala kang patutunguhan, ambisyon ng mga patay yan. Okay. Yung pangalawa is, mind is the builder. Gano'n ka katindi mag-develop ng mind mo. Alam mo yung kwento, ito, ibang kwento to ha. Alam mo yung mga trainer ng mga samurais dati sa Japan, hindi naman sila mga mayayamang tao. Actually, mga simple silang tao. Ibang mga monks. Alam mo naman ng monks, may paperte yung monks. Wala naman. Monghe. Wala naman. Pero sila yung mga trainer ng mga samurai. Alam mo kung paano tinitrain yung mga samurai? Matitindi yung training sa kanila. Well, hindi naman excessive na training. Pero tinitrain sila. Kaya nga, lumabas yung mga story ni Musashi. Alam mo yung mga ganon, yung mga legendary na mga samurai. Kasi yung training nila, maselan. So, ganon sila. Hindi naman kailangang materially ka, pero well-trained ka. Ang mind mo na train. Ibig sabihin na yung mind mo is prepared for death. Prepare ka sa kamatayan. Anumang oras, ready ka. Yung ibang mga tao, unsure sila kung mamatay sila mamayang gabi. Hindi sila sure kung ano yung gagawin na sa buhay nila. Pero ikaw,
na talagang totoong ano ka, na train mo yung sarili mo at alam mo yung principle, ready ka. Kaya nga kailangan ka mag-pray bago ka matulog kasi baka mamatay ka na bukas. Ganun yung idea. So, ganun. Ibig sabihin, yung kung ano yung mangyayari sa susunod, kaya mong iwanan yan anytime. Paano kung napakaganda naman ng asawa mo? Sexy, napakabait, napakabuti, tapos bigla ka mawala. Nako, kawawa naman. Ano na mangyayari sa kanya? Ay, yung mga kids mo na maliliit pa, ang bait pa naman, na cute-cute, paano mawala ka bukas? Wala. Unprepared ka. Actually, para silang mga sabi nila, parang mga sheep, hindi mo ma-imagine kung ano mangyari sa kanila. So, ikaw, kung may plan ka, parang isang, ambisyoso na tao na gustong yumaman, yung mga anak niya, at saka yung wife niya, sa start ng plan ng life niya, tinitrain niya yan sila, na in case pag nawala ako, ito yung gagawin niya. Ganun yan. Pero, parang wala yata yan sa atin. Kasi, medyo sanay tayo sa komportable na klase ng buhay. Alam mo yung pa-easy ka lang. Akala mo hindi ka mamamatay. Parang, alam mo yung ganun. Alam mo yung feeling mo parang kang Diyos. Na invincible ka. Kaya minsan, biro ko sa dati sa mga naunang mga talk. Naghahanap ka ng partner mo, karelasyon mo, ginawa mo siyang bulletproof vest, siya yung mag-protect sa'yo sa kamatayan, yung hindi mo alam, pareho kayo mamamatay. So, hindi matalino ng pag-iisip yan. Alam mo yung galing ka sa exclusive school, pero hindi mo naisip yung ganyan. Na anytime mamamatay ka, tapos hindi ka ready. So, ganun yan. So, ngayon, alam mo na yung mind mo. Kasi ang mind na yan, pag hindi yan na-train, takot yan sa kamatayan, yung mind. Hindi yan, alam mo yung, hindi isa hinahanap mo yung kamatayan mo. Hindi. Alam mo na lahat ng bagay, magtatapos. So, before matapos yung buhay mo, dapat yung plan mo sa buhay mo na-accomplish mo. Ikaw naman is masyado ka ambisyoso. Ano yung ambisyon mo? Bago ka mamatay, ma-perfect mo muna yung buhay mo. So, ibig sabihin, pag namatay ka bukas, dapat ngayon na-perfect mo na siya. Ganon yan. Paano? Paano yun? Kauumpisa mo palang, ibig sabihin, unprepared ka talaga. So, imaginein mo na, 50 years old ka na. Tapos, hindi ka prepared sa kung ano ang bukas. Yung iniisip mo na kailangan mo maghanap ng pera. Kasi walang kakainin yung mga anak mo. Hindi pa nakapagtapos ng pag-aaral. Yung hindi mo alam, pag nadisgrasya yung mga anak mo, hindi nila alam kung ano yung mangyayari sa kanila. Ibig sabihin, ginawa mong tanga yung mga anak mo. Ginawa mong tanga yung asawa mo. Tatanga-tanga ka rin. Pasensya sa word. Pero ganun naman talaga yan. So, ganun yan. So, yan lang. Alam mo yung spirit. Alam mo yung mind. At saka, alam mo yung physical mo. Ganun yan. So, kailangan mo yun nga siya sabi, pag alam mo na kung anong plan mo, nasulat mo na kung ano yung mo. So, ibig sabihin, kampante ka na sa sarili mo. Ito bukas, ito yung gagawin ko. Ito yung preparation ko. Okay. So, ngayon, yung isa pa dyan is, ano ba talaga yung ideals mo sa buhay? Kasi baka yung ideal mo, yung iniisip mo is dahil doktor yung nanay tsaka tatay mo, maging doktor ka rin. O engineer yung nanay tsaka tatay mo, maging engineer ka rin. Accountant, maging accountant ka rin. Alam mo yung ganun, mandurugas ka rin. Ganun. Criminal ka. Drug dealer. Sila drug dealer ka. Parang ganun. Ano ba yung ideals mo talaga? Yung pinakamataas na value na ano mo sa buhay. Ano ba talaga? Kasi kung hindi klaro yung maliwanag, yung values mo, baka parang an alon
Kung saan ka ano ng hangin, doon ka. Yun minsan yung hindi maganda. Kasi parang hindi mo alam kung ano yung gagawin mo sa buhay mo. Nako. Paano kaya? Parang naisip ko tuloy yung sinakyan ko na bus. Dumaan kami sa yung isang bus. Nako, nag-jump sa street, nahulog. Paano kung kasama ka doon? Paano lang yung ambisyon mo sa buhay? Wala na. Bye-bye. Ambisyon. Parang ganun din yung nangyayari sa isang kwento. Yung jeep punong-puno hanggang sa bubong. Punong-puno. Nako. Ang masama pa, yung driver wala pang license, patay kang bata ka. Lumundag sa bangin. Sorry, pasensya na. So ganun 'yan. Dapat may plans ka. So ang part ng plans mo is ano yung mga klase mong ideal na buhay? Ano yung ideal mo ng mga klaseng taong kasama? Ano yung mga klase, siguro yung mga libro na binabasa mo, or school ka na mag-aaral. Ganon din yung gusto ng mga parents natin. Kaya lang, yung parents natin, hindi naman na-train ng maayos yan. Kasi yung alam lang nila is, nakikita lang nila sa paligid siguro, obserbasyon sa ibang tao, pero hindi ganon. Parang para kasing engineer niyan, hindi observation mo o nakikita mo sa iba yung mo, dapat tinitrain ka ng mag-ayos. Hindi ka maging engineer, accountant, physicist, kahit mekaniko na lang, hindi pwede na basta lang nag-obserba ka lang, hindi. Kasi kung complicated yung pag-aaralan mo, ayusin mo. Katulad yung gusto maging perfect yung buhay mo ngayon, hindi pa easy yung klase ng training na kailangan mo. Hindi yung katulad niyan, kung sundalo ka, gusto mong sumali sa Dutch Frogmen, or gusto mo matrain sa Pensacola, maging sniper ka, or gusto mo maging SAS or Navy SEALs, hindi ka tinitrain na parang patulog-tulog yung klase ng mo, papitik-petiks na klase training. Train ka talaga. Halos hindi ka matulog dahil nga sa training mo. Hindi yung yung training mo is hindi pang bata yan. Yung pang pa-cute-cute na klase training, hindi. Excessive na klase training. So ngayon, ganun yun. So yung lesson na makuha natin is yung mga taong mga matataas yung ambisyon nila, katulad sa mga righteous na tao, mga saints, mga guro, mga acharya, mystic mentor mo, yung standard yan nila is mataas. Hindi lang basta mataas. Mataas na mataas talaga. Walang second. Hindi yung second na Kaya nga yung mga, kahit observation mo sa mga guro or mga spiritual master sa ibang culture na naka-train, grabe yung training niya nila. Meron pang ako naalala na yung student ni Guru Jeff, nag-LBM dahil sa training. Grabe talaga yung training. May training nga sila na dancing, na pag hindi ka sanay, masusuka ka. Kasi paikot-ikot, walang katapusan na ikot. So, pag hindi ka na-train na maayos, masusuka ka, parang kang mahihilo ka. Ganon yung training nila. Alala ko dati yung training yung mga kshatriyas. Of course, medyo mythical naman kasi minsan yung pag-explain. Sabi nila, para ma-qualify ka as kshatriya, pupunta ka sa forest. Tapos, kailangan maghanap ka ng isang hindi leon, tigre siguro, tiger. Kaya tiger ang tawag sa kanila. Minsan lion. Pero tiger yun. Ikaw lang mag-isa, tapos naka-underwear ka syempre. Tapos may kutsilyo ka. Ngayon, tatalunin mo sa hand to hand yung tiger. Pag natalo mo yung tiger, pwede kang maging kshatriya. Tingnan mo naman yung tiger, ha? 3 beses yung katawan niya sa'yo. Pag nakita mo yan, tatayo yung balahibo mo. Pero yung mga kshatriya, yung mga warriors, kahit parang sa Ethiopia yata,
Ewan ko, Ethiopia or Africa. Tiger yung ano nila. Uh, Tiger lion o Black Panther, nakalimutan ko yung ano. So, ganun sila ka, ano, parang kung tatakutin mo lang sila, yung mga ganung klaseng warrior, yung nagkwento nito, ano siya, trainer ng mga Gurkhas. Sila yung mga, isa sa pinaka matinding warrior talaga yung Gurkhas. So, nakakatakot yung training nila. Hindi naman. Kwento lang yan. So, ngayon, sila yung tipong tao na according sa kasabihan, masyadong kalma sila. Pero once, meron kasing parang tradisyon yun na pag once na yung weapon nila, parang meron din sa atin yan, yung parang tali na pula yata yung tawag nila. Na pag nakatikim siya ng dugo, para siyang vampira, naghahanap. Ganon yung ano niya. Kaya nga minsan, kung titingnan mo sa mga iba, pag may ano sila, no man's land ang tawag dyan. Walang buhay na tumatayo. Kahit na siguro kahit daga, siguro walang daga dyan. Scorched earth policy. Actually sa ano yan, kay ano,
Oo. Puno yun ng pera. At saka hindi yun matataas na value. Ikaw, hindi ka pa siguro nakakita ng ganung klaseng dami ng pera. Yung sa mga movie na makikita mo, pambata yun. Yung maliliit, yung akala mo nilalagay pa sa sa nakapusas pa. Pangbata yun, yung mga pera talaga na yung parang sa movie mo makikita, yung mga tinutulak ng crate, ganun talaga yun. Ganun katindi yun. May mga iba pa nga dyan, mga ginto. Nakakatawa. So, ganun yun. So, kung mag-ambisyon ka talaga, mataas yung ambisyon mo, hindi ka makontento. That is why yung mga spiritual practitioner, dahil sa values nila, ideals nila, hindi nila pinapansin yung mga yung mga material wealth ng iba, yung mga mansion nila, mga palasyo, hindi nila pinapansin. Kasi alam nila mawawala yun at saka maliit lang yung nabagay. Hindi yan. Yung sa kanila, buong mundo, ganun sila katinding mag-isip. Bakit ka naman? Liit naman ang mo, ang ambisyon mo. Kaya nga si Napoleon Hill, yung author ng Think and Grow Rich, later niya na lang sa life na realize yung last na work niya, na may mga bagay pala na hindi kayang bilhin ng pera. Yun yung inaambisyon ng mga tinitrain ka ng mga mystic mentor, spiritual master, guru, acharya. Wag sa mga ganyan na bagay. Maliit yan. Wag mong masyado maliitin yung sarili mo. Kung mag-ambisyon ka talaga na talagang napaka lawak na ambisyon. Yun yung sinasabi sa'yo. Kaya nga, yung bagay na hindi mabili ng pera, ganun siya. Oo. Yung bagay na hindi nawawala. Akala mo parang metaphor, pero totoo yan. Kasi ang tingnan mo yung mga spiritual master na inattract nila yung wealth. Kahit yung mga presidente, hindi nila kaya yung ganong klaseng wealth. Ganon. So ngayon, ang itanong mo ngayon sa sarili mo, ano yung ideals mo? Katulad yan, single ka pa. I hope single ka pa, ha? Okay, Ma'am Shi, Beses, Ladies Red, ate matanda at saka bata. Anong klaseng tao yung gusto mong samahan? Yung maitim, pink, yung puti, anong gusto mo? Ayun yung mga mo. Bakit mo naman gusto yan? Ano ba yung meron siya? Ano ba yung ugali na hinahanap mo? Yung parang masarap pakinggan yung boses? Parang lalaking-lalaki yung boses? Ano ba yung parang yung malaki yung katawan? Kaya ng buhatin yung pison? Alam mo yung mga ganun? Kaya nga, yung iba, sabi nila, mga motivational speaker, dapat mataas yung, yung ideals mo. Pero hindi nila alam yung ideals ng mga saints, mga mystic mentor, guru, spiritual master, mga acharya, mga truthful na tao, yung mga matataas talaga ng mga ideals. Katulad ni Saint Patrick, kina Saint Benedict, Saint Francis, yun talaga yung ideals na tinatawag. Kasi hindi mo sila kahit ibigay mo sa kanila yung kingdom mo, yung empire mo, wala silang interest. Hindi sila masisilaw sa ganung klaseng mga bagay. Kasi alam nila may mas mataas pa. Okay. So, ganun yung mo, i-consider. Ano ba yung ideals mo? Kung titingnan natin yung mga scriptures or mga sacred writings, mga tawag mo, or mythology, makikita mo yung mga ideals dyan. Hanapin mo yung ideals mo dyan. Kasi yan yung isa sa mga unang stepping stones mo. Kasi kung wala kang ideals, wala kang direction, wala kang roadmap. Kasi si Napoleon Hill nga nagsabi, hindi si Napoleon Hill, yung isa. Sabi niya, pag binigyan ba kita ng 1 milyon, anong gagawin mo? Hindi mo alam kung anong gagawin mo.
Sabihin mo, bibili ka ng pagkain, bibili ka ng sasakyan, or bibili ka ng bahay, or bibili ka ng babae, bibili ka ng lalaki, o bibili ka ng laruan. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Kasi wala kang ideal. Ganun yan. So, ngayon, ang sunod dyan is, dapat mong intindihin na yung Godhead, yung source ng buhay natin, buhay yan, hindi patay. So, ibig sabihin, pag patay siya sa'yo, pag nag-pray ka, parang hindi siya nakikinig, may problema ka. Okay. So, ganun yan. Sinasagot ka niya, baka hindi mo naririnig. Nagpapakita siya ng sign sa'yo, baka hindi mo rin alam. Ganun yan. Parang, alam yan parang, si God kasi parang babae yan. Lumalapit ka sa kanya. So, anong sagot niya sa'yo? So, ikaw, kung hindi ka marunong makipag-relasyon sa pinaka-powerful, pinaka-matalino, pinaka-magandang person sa buong mundo, ibig sabihin, mahina pa yung skill mo. Kaya nga minsan, yung nangyayari dyan is, sira-sira yung buhay ng mga families. Merong iba dyan na nag-separate sila. Merong iba dyan nag-divorce. Merong iba dyan na amicable settlement. Isang bahay, pero hindi naman na actually, alam mo yung mga ganun, na kasi nila, yung ideals, at saka yung idea nila ng Godhead, is, magkaiba. At saka hindi sila connected. Kasi kung connected kayo sa Godhead, madali lang kayong i-guide. Alam mo, para kayong bata, i-guide kayo ng Godhead na ito yung dapat yung gawin. Kaya nga yung principle natin dito, na bago ka makinig, dapat marunong kang mag-forgive. Kasi kung hindi ka forgiving, talagang bingi ka talaga sa sagot ng Godhead sa prayer mo. Kasi hindi naman siya sumasagot sa mga walang kwentang mga prayer na yan. Parang, God, bigyan mo nga ako ng investment. Kasi magmamadyong ako. Kasi gagambling ako. Bebenta ako dyan ng mga illegal na mga bagay. Bigyan mo nga ako ng kapital. Alam mo yung ganun? Di pwede. So, ganun yan. No, ang isa pa dyan is, tayong lahat pare-pareho lang. All is one. Pare-pareho. Kung ikaw, hindi ka makatulog minsan kung gabi dahil ang dami mong worries, baka pasukin yung bahay mo, kaya daming lock ng bahay mo, ganin dun yung ibang tao, takot din. Natatakot din yan sila. Kaya nga may kasabihan parang si Lord Shiva yata yung sabi, walang taong walang takot. Yung personality na lang na walang takot, si God lang. Kaya kung gusto mo matanggal yung takot mo, dapat lang makisama ka sa Kanya para maintindihan mo kung paano matanggal yung takot mo. Oo. Kasi dalawang klase yung ekspresyon ng takot. Yung isa is, hindi mo alam kung takot ka o hindi. Kaya medyo minsan, tatanga-tanga yung ginagawa mo. Mamatay ka pala. Yung iba naman, sa sobrang takot na matay. O dahil sa takot nila, hindi na nila alam kung anong gagawin nila. Pero tandaan mo, pare-pareho lang naman tayo. Kung nasasaktan ka, nasasaktan din ng iba. Kung umiiyak ka, umiiyak din yung ibang tao. Kung medyo hindi ka makatulog sa gabi, ganun din yung iba. Hindi ka at peace. O minsan, hindi ka makatulog dahil sa parang may makakatok na naman sa pintuan mo dahil may mangunguleksyon na naman. Alam mo yung ganun? Ganun naman talaga. Pare-pareho lang tayo. Pero yung idea dyan is, sino yung pwedeng makatulong sa'yo? Hindi kapwa mo.
Ang only person na makatulong sa'yo na hindi siya mag-fail, hindi siya papalpak, yung Godhead lang. Kaya kung hindi pa kayo friends, malamang ma-fail ka ng mga friends mo. Kasi yung mga friends mo minsan, kaya nga may kasabihan sila, akala ko best friend tayo, bakit nilaglag mo ako? Ay, kasi best friend ka. Ganon yun. Okay. So, ganon yun. Dahil tao. Kasi ang basis, ang pundasyon ng totoong siya lang yung pwede. Hindi siya mag-fail. Pero kung hindi mo pa alam yan, may problema ka. Baka kasi may saying nga yung mga elite ng mga businessman. Kung gusto mo maitago yung sikreto mo, kung may sikreto ka, huwag mong sabihin sa asawa mo. Malamang magkalat yan. Hindi reliable na keeper ng secrets yung wife. Ang reliable na una, sarili mo mismo, huwag mo nang sabihin sa iba. Pangalawa, sa kapwa mo rin. Hindi sa babae, sa kapwa mo rin lalaki na kasi bihira yan magkwento-kwento. Unless na siguro madulas yung dila. At saka walang hindi gentleman ang tawag na doon eh. Okay. So, yun. So, anyway, medyo discrimination yan. Pero likely nangyayari minsan. Okay. Minsan baliktad. Okay. Pero yung best remedy is yung secret mo or yung concern mo, i-reveal mo na lang kay God. Hindi yan siya makikwento sa neighbors mo. Okay. So ngayon, yung isa pa dyan is dapat ang purpose mo sa buhay, hindi lang pera, hindi lang pagkain, hindi lang tulog, hindi lang babae, hindi lang anak mo. Greater yung purpose mo. Hindi yung mga maliliit. Kaya nga yung kinuwento ko tungkol kay Dhruva, Pole Star ang tawag doon sa star na yun. Dhruva Loka sa Vedic culture. Sa kanya binigay yung planet na yun kay Dhruva. Kaya nga Dhruva Loka ang tawag doon. Doon naka-align yung lahat ng planetary system natin. So, ang purpose mo dapat mas malaki pa sa'yo. Kaya katulad kay Dhruva, sabi niya, dahil hindi mo ako pinapansin, hindi siya pinapansin ng father niya, na hurt siya. Kaya nga malakas yung influence ng father actually sa family. Although malakas yung mother, pero mas malakas yung sa father actually. Kaya sabi ni Dhruva, lalamangan ko yung yung empire mo, ako gagawin kong planet. Kaya nagkaroon ng planet na Dhruva Loka. Okay. So, hindi na siya kayang lamangan ng tatay niya at saka ng kapatid niya. Kasi, ba naman yan? Napakalaki planet yan. Ganon din. So, dapat ang purpose mo is mas malaki sa'yo. Sabi mo, gusto ko magkaroon ng magandang bahay. Bakit hindi na lang doon sa bahay ng Diyos? Gusto mo magkaroon ng maraming pera. Bakit hindi na lang yung kingdom ni God yung sa'yo? Gusto mo magkaroon ng yung mga anak mo matatalino. Bakit hindi na lang talino ng Diyos yung ibigay mo? Ganon yun. Walang katapat. Gusto mo maganda? Doon mo makita sa kingdom ni God yung mga pinakamaganda. According sa Vedas, sa experience sa mga yogis, yogi yun mga nakatravel sa ibang planetary system, yung ganda ng babae rito, kasama din yung lalaki, of course. Kung i-compare mo sa beauty ng planetary system, kahit sa mga angel na lang, i-compare mo sa beauty ng mga angel, yun, parang palaka. So, ikaw, kung nag-aambisyon ka talaga ng maganda, bakit ka magtiyaga ng palaka? Di mag-ambisyon ka na lang ng kasing ganda ng mga anghel. Ibig sabihin, hindi ka masisilaw sa kahit anong Maybe siguro may wife ka. Well, maybe siguro may husband ka, may partner ka, hindi mo na maiwasan kasi naka-umpisa ka na, wala kang idea. Pero yung point yan is,
doon na nakatutok yung isip mo. Kasi alam mo, itong katawan na to, temporary lang. Papangit din yan. Alam mo, may AI nga, pag nilagay mo yung picture mo, pwede kanyang gawing matanda. Yun din yung idea ng preservation ng katawan para hindi ka sana tatanda. Botox ang tawag sa mga buhay, preservation yun sa mga patay. Para hindi ka tatanda. Mukhang bata ka pa rin, cute ka pa rin. Pero hindi yan. Kasi yung beauty dapat is sa spirit or kahit sa soul na lang. Okay. So, greater yung purpose mo. Hindi yung, alam mo yung sa mga grades, diba? Yung iba, gusto nila, 80, okay na ako. 85, 90, okay na ako. Okay. Yung sa'yo, bakit ka mag-99? Pwede namang 100. Ganun yun. Ganun yung kataas yung nila. Kaya nga yung mga spiritual master, mentor, or coach, or mga saints, natutuwa minsan sa atin. Hindi lang nila magawang tumawa. Kasi natutuwa sila kung gaano kababaw yung pag-iisip natin minsan. Pero dahil sa awa nila minsan, bubuksan nila yung third eye natin. So ngayon, nakikita natin yung sarili natin sa salamin. Nakakatuwa pala tayo. Napakababaw natin. Pero akala natin kung sino tayo. Nakakatuwa yung ganun. Pero sige lang, gano'n naman talaga. Kasi dapat masaya yung buhay. May mga nakakatuwa, nakakalungkot, nakakainis. Parang ganun. Okay. So, ganun yun. Dapat yung purpose mo mas mataas talaga. Parang sa sapatos, mas malaki yung sapatos mo. Okay. So, ngayon, ang isa pa is, ito yung tandaan nyo pala, Ma'am Shiba, is ready si Red. Ate, matanda at saka bata, ang mga mga listener natin. Kung ano yung nilalagay mo sa isipan mo, lumalaki yan. Parang yung babae, pag nabuntis, lumalaki yung tiyan, lumalaki yung bata. Ganon din yung katotohanan. Pag nag-umpisa kang mag-aral sa katotohanan, lumalaki yan. Lagi mo nakikita yung katotohanan. At saka, magiging mahalaga yon sa iyo yung katotohanan. Kaya nga, sa mga taong nagpa-practice ng righteousness, napakahirap mag-sinungaling, napakahirap magsalita ng parang, alam mo yung mga bagay na alam mo namang, wala namang kwenta. Bakit ka naman magkwento ng mga ganong bagay? Ganon yung parang, ganun kasi yung natin, yung intelligence natin na kung ano yung tinatanim mo, yan yung lalaki, yan yung magbubunga. So ganun yan. So kailangan maging maingat tayo. Kasi baka puro anting-anting yung sa mind mo, puro magic, puro kulam, o puro kung ano-ano man dyan. Katulad sa kilala ko, kinulam yung nila, binarang pala. Binarang, namatay. Ngayon nalaman kung sino nagbarang, namatay din. Ibang klase yung pagkamatay, biglaan din. Kasi ganun yung sa isipan nila. Nakakatuwa nga. Uso pa naman sa lugar nila yung ganun. So nakakatuwa yung mga ganun dahil yung pinapakain nila sa isipan nila is hindi katotohanan, hindi righteousness. Kaya minsan, yun yung nangyayari. Lumalala lalo. Alam mo, nagugulo. Minsan, akala mo, katotohanan yung hinanap. Minsan, ganoon din sa mga balita, sa mga TV, media, social media. Akala mo, totoo yung sinasabi. Yung pala, ka lang, binibait ka lang. Baiting game ang tawag nila. Okay. So, kung ano yung tinanim mo, lumalaki. So, mag-ingat kasi baka maging karma yan. Akala mo, walang karma. Magtataka ka na lang. Biglang bumaliktad yung sitwasyon mo. Parang katulad sa kakilala ko. Ilang beses na siyang gustong bumalik ng Pilipinas. Laging may hadlang.
Kasi daw mahal na mahal niya yung pamilya niya. Ganun kasi yung pag-iisip mo minsan pag masyado ka materialistic. Pag hindi mo nakita yung isang tao, ano kaya baka anong nangyayari sa kanila? Ako lang pwedeng mag-save sa kanila. Ako lang pwedeng tumulong. Ako lang pwedeng gumawa ng kabutihan sa kanila. Ako lang yung may alam ko anong dapat. So ngayon, dahil anong nangyayari sa kanila, hindi naman natin sinabing masama siya, pero ang punto dyan is alam mo yung sa hinaharangan ng iyong ginagawa mo. Ibig sabihin, iniiwas ka. Pero ikaw medyo matigas ka ng ulo. Matigas naman talaga yung ulo eh. Kahit inuuntog mo yan. So, ganun yan. Ang nangyari sa kanya, dahil pinipilit niya, nag-succeed siya, nakauwi siya ng Pilipinas. Sa masamang palad. Hindi kasi maganda yung palad na nangyari. Siyempre, gusto niyang presentable siya sa family niya. Maganda. Siyempre, bagong gupit, bagong damit. Pumunta siya sa... Para mo ko, nakalimutan ko saan place siya pumunta. Nako, patay kang bata ka. Kamukha niya yung may atraso. Binaril siya ngayon. Kararating niya lang ng Pilipinas. Binaril siya, namatay siya. Kasi gustong-gusto niya eh. Kahit na alam mo yung nag-arrange na yung nature sa'yo, binibigyan ka na ng signal ng Diyos. Huwag muna, hindi pa time. Pinipilit mo talaga, gusto mong pigain. Patay siya ngayon. Ang tagal niya nang hindi nakauwi sa Pilipinas. Miss na miss din siya ng pamilya niya. Ano yung binigay niya sa pamilya niya? Luha. Kung nag-video call na lang sila, edi mas maayos pa. Matigas kasi yung ulo. Ewan ko. Bakit ginawa ng Diyos matigas yung ulo? Kahit iuntog mo talaga minsan, walang mangyayari. Magkabuko lang. So, ganun yung nangyayari. Meron ding isa ganyan din. Na pagkamalan din siya. Ganun. Alam mo yung hindi sana pwede. Pwede. Kasi na-challenge ka sa hindi pwede. Yung hindi mo alam, pinapaalalahanan ka ng Diyos, wag muna. Wag muna. Magtiis ka muna. Wag kang magmadali. Nagmamadali ka kasi. Yan tuloy. Napaaga yung bisita mo kay San Pedro. Okay, hindi naman tayo masaya sa nangyari sa kanya. Kaya lang, alam mo yung katigasan minsan ng ulo. Binibigyan ka na ng tanda. Ikaw, matigas ka pa rin. May warning na sa'yo, matigas ka pa rin. Okay. So, ganun yung nangyayari. Alam mo yung, ganun din yung ganun din yung nangyari dyan sa, malapit lang dito. Alam mo, may mga warning signs ka na. Ayaw mo. So, ganun. Anyway. Kahit na minsan sigawan ka pa sa tinga mo hindi ka, matigas yung ulo. Ganun naman minsan alam mo yung hindi mo naisip, may plano pa yung Diyos sa'yo. Pero pinipilit mo. Sinasabihan ka ng mag-antay ka muna. Pero, kasi akala mo Diyos ka rin. So, ganun. So, yung katapusan is, isipin natin yung masama minsan, hindi naman talaga masama yan. Huwag ka masyadong sentimental. Yung mga masamang bagay na nakikita mo minsan, may magandang yan. May magandang dahilan. Okay. So, minsan, akala natin masama yung isang bagay. Pero nakakabuti pala. Kasi minsan pag nag-pray ka, iba yung sinasagot sa'yo. Akala mo masama. May kwento yan. Parang yung story yata sa isang matanda. Sa China, kasi uso sa giras dati sa China, kinoconscript yung mga lalaki. So, parang yung nangyari yata, yung anak niya, kasi tamang edad na, parang aksidente yata, napila yata. So, ngayon, nung pumunta yung tig-recruit ng hari, emperor, ni-recruit lahat ng mga lalaki. Hindi nasama yung anak niya kasi may pilay. Hindi naman pwedeng sa gira, may pilay ka. Walang kwenta ka. So, naging advantage sa kanya. So, ganun yung mga bagay minsan. Na, tingnan mo parang hindi maganda.
Kasi masyado tayong emotional, masyado tayong impulsive, nagmamadali tayo, mas magaling pa tayo sa plano ng Diyos. Kaya babaguhin natin yung isang bagay, kung ano-ano man yan. Matalino ka kaya, mataas yung pinag-aralan mo. Akala mo mas matalino ka pa sa Diyos. So, ganun yung nangyari minsan. Napakatalino mo. Kaya minsan may mga, kahit sa gera, nababaliktad yung pangyayari. Alam mo ganito, totoong kwento to Kaya pinagtatawanan minsan to. Si General MacArthur, may isa siyang pinagkatiwalaang tao sa guerrilla warfare. Yung taong to pala, mahilig sa babae. So ngayon, ewan ko, baka yung iba sa inyo, alam na niyo. So ngayon, sa kahilig niya ng babae, ito yung nangyari ngayon. Pinapabayaan niya yung mga tao niya na sila na lang siyempre, maganda yung papel niya kay General MacArthur. Ayos lang. Siyempre, may suporta. Ngayon, itong pangit na part ng story. Yung partner niya yata, wife niya, hindi ko lang maalala. Tomboy yun. So, tomboy yung babae, pero para siya yung wife. Ngayon, itong taong to, parang may agimat yata, may anting-anting. Ngayon, ito yung nakakatuwa. Hindi naman tayo natutuwa sa nangyari kasi namatay siya. Ang nagkwento pala sa akin, isa sa mga anak ng medyo malapit din kay isa sa mga medyo ni MacArthur dati. So ganun, may sumpa pala yung agimat. Nainis yung sinasabi niyang asawa. Ewan ko kung asawa niya nga talaga. Yung sabi nila asawa niya daw. Pero tumbo yun eh. Binaril siya ngayon. Sa sumpa. Patay kang bata ka. Kaya ganun yung nangyari sa Yun yung hindi nasulat sa minsan sa mga natin, yung sa Philippine history, yung mga guerrillas, mga kalokohan ngayon nangyari dyan eh. Katawa-tawa. Hindi naman tayo natatawa dahil may namatay, pero ibig sabihin parang kingko yung nangyari. So, ganun yung mga minsan, parang masama siya. Pero, parang okay na rin. Kasi, para matigil na lang yung katrantaduhan niya. So, ganun yun. So, minsan may mga bagay na pinipilit natin na alam mo yung hindi ka pa nga pag-antay, taing-tai ka na, pasensya sa kumakain na, ihing-ihi ka na, pilitin mo. Hindi ka marunong magbigay ng, yung antayin mo ba? May mga ganung klaseng tao. Ako na-learn ko yung lesson ko na ganyan. Alam mo yung may mga foreigner na klase na nationalities. Pag may kausap siya, wag kang umiksin na. Basto sa kanila yon. Kaya may mga ganun palang mga klaseng tao. May mga tao rin na wag mo silang kausapin na malayo, dapat malapit ka. Kasi bastos din sa kanila yon, walang modo. May mga ganun, may mga situation na hindi tayo pamilyar, hindi natin alam, akala natin matalino na tayo, lahat ng kaalaman sa atin, may ginagawa pala tayong palpak. Ugaling aso pala yung pinapakita natin. So, ganun yan. Na dahil sa ganun, ulitin ko, baka masama sa atin, nakakabuti sa mata ng Diyos. So, guidance yung kailangan mo. Kaya nga, yun yung reason bakit sa gabi at sa umaga, nagpa-pray tayo. Kasi may mga bias tayo. May mga pananaw tayong baluktot minsan. Akala mo napakagaling mo na. May mga alam akong mga scientist minsan
mga mathematician na kilala sa buong mundo, minsan nagkakamali nga sila. Ikaw pa kaya? Ano kayang numero mo? Okay. Ganun yan. So, maging, ano lang tayo, maging dahan-dahan lang. Huwag magmadali. Kasi baka makaapa ka dyan ng balat ng saging at saka mauntog yung ulo mo. Naku, baka lumambot yung matigas mong ulo. Okay. So, ganun yan. Okay. Huwag natin kalimutan. Minsan lahat ng hiling natin hindi nasasagot. Okay. So, tayo, dahil pare-pareho tayong lahat, kailangan nating makinig. Kailangan nating intindihin na yung ginagawa natin is nakakabuti talaga sa in the long run. At saka mataas talaga yung purpose niya. Huwag naman tayo parang mga swindler na hit and run. Huwag naman ganun. Nagmamadali ka. Okay, anyway. So, ito lang yung mga principle na i-ano ko muna kasi nakakatulong to. Actually, yung idea na to, na pinulot sa mga ideas ni Edgar Cayce kasi yung isa sa pinaka sikat na psychic. Pero may identical kami na experience, nakakatuwa ako. Kasi nang nabasa ko yung kwento niya, same din yung ano ko, medyo mas early lang yung ano ko, yung experience ko sa kanya. Kung kailan nag-start yung ano niya, yung psychic experience niya. Ganon din. May ganon din akong experience sa kanya na may nagpakita na isang entity na minsan mapagkamala natin na masama, pero dahil mabuti sila, mali yung interpretation. Angel na nag-appear. Okay, so ganon yan. So, I hope so. May napulot kayong idea. Ang sa akin lang naman is minahon tayo minsan. Huwag magmadali. Kasi may plan si God sa'yo. Antayin natin yung move niya muna. Bago tayo mag-move. Okay? So, ito lang yung isa sa mga ano. Hindi ko kinontinue yung Bhagavad Gita kasi ito, para ito sa mga taong ambisyoso. Malaki yung plano sa buhay. Na kung totoo talagang mataas yung plano mo sa buhay, huwag mo nang ibaba. Itaas mo na ng itaas talaga. Yung hindi na yung pinakamataas, yung habulin mo. Huwag kang magtiyaga sa ano, sabi nila, karampot na mga ano, mga kusing. Huwag ganun. Yung pinakamataas na yung i-ambition mo. Kasi wala namang talo sa iyo. Wala ka namang material na investment. Okay? So, thank you sa time nyo. Medyo tumagal yung ano natin. Dapat dapat early to. Pero sige lang. Anyway, salamat sa time nyo. Mga mamshi, beses, ladies, dati matanda at saka bata. At mga audience natin, mga nakikinig. Hindi naman kailangan marami. Importante, yung interested lang at seryoso. Thank you at bye-bye.